tinatanong mo sa natuklasan ko sa Pilipinas? Natuklasan ko na si Sara Duterte hindi sumasali sa debate dahil... sagutin nyo. Dahil ano? Si Sara hindi sumasali sa debate dahil... kaya nung 2022, nung butante pa ako ng Duterte, nung Sauli Duterte pa ako, narinig ko si Sara na hindi siya sasali sa debate. Sa akin, okay lang. Pero alam ko na ngayon kung bakit hindi siya sumali noong 2022 sa debate, ga. Yan ang natuklasan ko, ga. Mahina talaga. As in, kahit ikaw, napansin mo yan, di ba? Kahit ikaw nakikita mo, naririnig mo, hindi ka naman siguro bungol. At naiintindihan mo naman siguro yung sinasabi niya. Naririnig mo siya kung paano siya mag-speech. Naririnig mo siya kung paano siya magbasa ng script. Aminin mo sa hindi, mas magaling ka pang magbasa kaysa sa kanya. Or yung anak mo mas magaling pang magbasa kaysa kanya. O ngayon, sabihin mo sa akin, proud ka ba sa nakikita mo at naririnig mo? Kung paano siya sumagot sa mga interview niya? Wag ako, oy! Wag mo akong tanungin kung ano natuklasan ko, ga. Tandaan mo, solid, Duterte ako noon, ga. Duterte supporters ako. Ipag-away pa ako sa mga kaibigan ko dahil sa Duterte na yan. O ngayon, tanungin mo ako sa natuklasan ko, kabubuhan ang natuklasan ko, kabubuhan. Yun lang. Alam ko maraming DDS ang magagalit. Sasabihin nila, bakit sino ka ba? Ano ba achievement mo? BP ang sinasabihan mo, attorney ang sinasabihan mo, tapos ganyan ka magsalita. Yun na nga eh. Bakit nyo ikukumpara yung BP at attorney sa akin? Ako yung ordinaryong Pilipino lamang. Ito ay sinasabi ko sa inyo ay katotohanan lang. Masaktan na kayo kung masaktan. Ang pinakamasakit dyan, kahit anong gawin nyo, BP yan, attorney yan, tapos ganyan siya. Ha? Kaya bakit? Tanungin ko kayo, proud na kayo sa kanya. The way siya magsalita. Tama nga si Jam Magno. Kaya pala nagagalit kayo kay Jam Magno kasi ano sabi ni Jam Magno? Ha? Paano siya susuporta sa politiko na alam niya na mas matalino pa siya? Real talk talaga. Which is totoo. Nasasabi ni Jam, kaya niyang magsalita ng walang script na dire-diretso at tuwid. O tama naman. Iyan yung idol nyo, may script na nga, binato-bato pa. Dinaig pa niya yung anak nyo pag nagbasa. Totoo yan, real talk yan, masaktan na kayo kung masaktan, pero yan ang realidad. Huwag nyo nang ipilit, huwag nyo i-validate yung kabubuhan ng politiko. Diyos mio! Ang bangungot ng Duterte at mga DDS sa 2028 is si Madam Leni Robredo. At ang mas malala na bangungot nila kung magtandem ang dalawa, si Madam Leni at si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo bakit? Kasi simpleng math tayo. Kung ang Pink or si Madam Leni ay merong mga butante na 15 million, idagdag natin yung loyalista ni Pangulong Bongbong Marcos na hanggang ngayon ipatuloy na nagsusuporta sa kanya, ilagay natin na sa 15 million din. O di 30 milyones na. At hindi pa dyan nagtatapos. Hindi lang loyalista at kakamping ang susuport kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron pa mga BBM supporters. Yes, magkaiba po yung loyalist at BBM supporters. Yung mga BBM supporters, yung mga kagaya ko na dating DDS na nagsuporta na ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Kami yung mga dating under ng mga kulto. Under spell, black spell ng Duterte na namulat sa katotohanan. O nandito kami, ang tawag sa amin ngayon is BBM supporters. Hindi namin kasi pwedeng i-claim na loyalist kami. Galit nga kami dati sa mga Marcos, di ba? So ngayon, Marcos supporters kami or BBM supporters. So idagdag pa natin yan. I-admit na natin sa sarili natin na walang kakamping na naging DDS sa panahon ngayon. Pero, marami kayong naririnig na mga Duterte supporters noon na naging BBM supporters na ngayon. Tama? So, bababawas na naman doon sa butante ni Sara. Yan ang totoo. Kaya ngayon, lagi nyo na lang binabanggit, kain suka, kain bla bla. Hoy, hindi na kailangan yan. Wala na kaming pakialam kung anong sasabihin nyo. Yung mahalaga, hindi na makakaupo ang Duterte ulit sa Malacanang.
Kaya nanginginig na kayo ngayon. Hindi pa nga nagpo-proclaim, hindi pa nga nag-a-announce kung ano-ano na yung mga iniisip nyo. Kabado kayo. Kasi yan talaga yung katotohanan. Pag nagtandem, ang pink at pula, yun ni pink. Bago po ang lahat, gusto ko pong pasalamatan yung may-ari po ng video, si Team Tarty. Ito po yung platform niya. Sana po masuportahan natin siya at ma-follow po natin. Malaki pong bagay na tinutulungan natin ang lahat na nagsasalita at na gumagawa ng content para po makapag-raise ng awareness patungkol po sa national issues at pampolitika ng bansa natin. So salamat po kay Team Tarty sa pag-raise niya ng awareness. Agree po ako sa kanya dun sa sinabi niyang dapat lahat ng kandidato sa 2028 national election ay a-attend po ng debate para malaman po natin kung ano yung platform nila, mga plano nilang gawin para sa Pilipinas. Hindi yung puro pagpapasikat lamang at pagpapabango lamang ng pangalan pero hindi naman nakikipagsabayan pagdating sa debate. Paano natin malalaman kung matalino or maaasahan natin pagdating sa pag-handle ng mga issues ng ating lipunan or ng ating bansa. At saka doon po sa sinasabi ng mga tao na pagdating sa public speaking si Sara Duterte talaga pong sablay, I agree. Ilang beses na po natin napatunayan yan, yung itok-itok, yung shemenet-shemenet, at saka yung mga hindi mo makuha yung sense or logic ng kanyang sinasabi. Meron pang mga interview yan na kapag tinanong, ang layo ng sagot. So talagang pagdating sa public speaking, ito yung isa sa mga weakness or talagang hindi mo maaasahan kay Sara Duterte. Napaka-importante niyan para sa isang leader or sa isang presidente dahil kailangan comprehensible siya, nauunawaan ng mga tao at maliwanag kapag nagsasalita dahil importante po kasi papakinggan siya ng mga Pilipino at ng hindi lang mga Pilipino, pati ng international community at ng iba't ibang leader ng iba't ibang bansa. Mahirap naman kung magaling lang siyang magmura or sa mga violenting pananalita or sa pagsasalita ng Mandarin para batiin ng China sa mga celebration ng China importante kapag kinuusap niya ang mga Pilipino, mauunawaan siya at may laman yung sinasabi niya. Importante po yan. Kaya talagang sablay po si Sara Duterte pagdating sa public speaking. At hindi rin po obra yung iiyak-iyak ka sa harap ng mga supporter mo para magpaawa dahil nasusukol ka na, dahil ang dami mong kailangang ipaliwanag sa impeachment, malapit na, ramdam na yun ni Sara Duterte, malapit na siyang masukol at mabuking ang mga dapat mabuking sa kanya. Kaya ayun, pumunta na lang ng Davao City at umiyak-iyak doon, Pero syempre, bebenta yun sa mga supporters niya. Pero kung ikaw ay matalino at critical mag-isip, sasabihin mo sa sarili mo or kay Sara, magpaliwanag ka muna bago ka mag-appeal to emotion, bago ka umiyak-iyak. Patunayan mo sa aming mga Pilipino na wala kang ginawang kasalanan or katiwalian, Saka ka umiyak kapag napatunayan namin na ikaw ay inapi nga dito or ikaw ay dinidehado na inosente ka naman. Kaso at this point in time, wala ka pang napatunayang inosente ka, puro pag-iwas and diversionary tactics, So maging matalino tayo, mga kababayan, huwag tayong maging emotional or maramdamin dahil kung hindi, magta-take advantage na naman po ang masasamang politiko at tiwali sa ating pagiging emotional or maawain. So wag po tayong maging maawain at emotional, maging matalino po tayo, mga kababayan. Doon naman po sa second video ni ate, natutuwa po ako dahil maraming Pilipino ang nagkakaroon ng ganang idea na magtandem si PBBM at si Mayor Leni Robredo sa 2028. Hindi ko lang po sure kung po pwede na ang presidente ay bababa sa pagka-vice presidente para tumakbo. Wala pa po kasi kung naaalalang ganun Pero kung hindi po yun allowed, sana magpakita sila ng suporta sa isa't isa sa 2028. Sana masuportahan ni PBBM si Mayor Leni Robredo sa 2028. At sana tumakbo si Mayor Leni Robredo sa 2028. Dahil sa ngayon kasi, sa bagay, yun naman lagi yung sinasabi nilang dalawa, trabaho muna bago politika, malayo pa ang 2028. Pero kasi nga, parang at ease na, at parang gusto na lamang ni Mayor Leni Robredo na magstay sa Naga City. Pero sana magbago pa yung isip niya, lalo na kung maraming mananawagan. Ang kailangan po natin kasi mga kababayan ay yung mga leaders, kagaya ni PBBM at ni Mayor Leni Robredo na matured, professional, at kayang isang tabi ang politika para maglingkod sa mga Pilipino, para sa public service. Yung po ang kailangan nating mga pinuno, mga leaders, yung professional, matured, kind, maingat sa pananalita, at
peace-loving leaders, no? Dahil kung ako pang tatanungin nyo, confident po ako na kapag ganun ang quality ng mga leaders natin, hindi violente sa isip, sa salita at sa gawa, at marunong makinig sa mga Pilipino, pinapakinggan yung kanilang nasasakupan, naniniwala po ako na sila po yung makakapag-perform para iangat po ang ating bansa. Unlike dun sa quality ni Sara Duterte, ayaw makinig, laging lamang siya yung parang hindi niya kailangan magpaliwanag, hindi siya accountable, hindi siya answerable, na parang pag sinabi niya, tama ang ginawa niya, totoo ang sinabi niya, or totoo ang ginawa niya, wala siyang ginawang katiwalian, parang kailangan paniwalaan mo na lamang na parang hindi na niya kailangan patunayan at para bang hindi na natin kailangan magtanong, na para bang sinasabi, pagtiwalaan niya na lamang siya. Hindi po pwede yon. Kailangan accountable ka at answerable ka sa mga Pilipino, no? Dahil hindi namin makikita kung may katiwalaan kang ginagawa kung hindi ka marunong maging accountable at kung hindi ka transparent at kung hindi mo sinasagot ang mga tanong. Ngayon pa lang nakikita na natin, ayaw niya sumagot sa tanong ng mga taga-media, ng press, no? Nagpa-press con pero hindi tumanggap ng tanong. Paano pa pag naging presidente yan? Baka hindi na yan magbigay ng update sa mga Pilipino, no? Basta na lamang gagamitin ng pondo nang hindi natin nalalaman kung ito ba'y nananakaw or nagagamit ng maayos, no? So kaya mga kababayan, huwag maging emosyonal, huwag maging maawain, maging matalino, no? Huwag po tayong maging maawain dahil inaabuso po tayo ng mga tiwali at masasamang politiko. Tandaan po natin yan hanggang 2028. Maraming pong salamat sa panonood.